Ay isang magandang tanghali po muli mga kababayan sa pagpapatuloy pa rin ng ating usapin sa umagang ito. Pag-aaral ng isang makalangit na pag-aaral. Ayan. Kaya ko tinatawag mga kapatid na makalangit na pag-aaral dahil ang mga nilalaman ng kasulatan 90% o 80% sabihin natin. Dahil ang mga propeta nabuhay rin naman sila sa lupa, maging ang mga apostoles, ang dakilang Kristo nabuhay rin sa lupa. Pero hindi lahat. Kaya nga yung 80% doon, sa totoo lang, spiritual lahat yung mga kababayan. Kaya kung walang nagsasabi, walang nagpapahayag, walang makakaalam. Kaya nga may mga mangangaral po. Yan po ang purpose kaya mayroong mga mangangaral na magsasabi ng mga kalihiman ng banal na kasulatan. Kung ang isang nakikinig ay may pananampalataya at bukas sa kanya yung spiritual na pag-iisip, maintindihan niya yung salita ko eh. Maintindihan niya. May pananampalataya yung isang tao at may bukas na kaisipan spiritual sa kanya at sa kanyang puso. Ano man ang sabihin mo, spiritual, saglit lang ay maintindihan niya agad. Ganyan po mga kababayan. Ngayon, may mga tao kahit anong daldal mo, kahit anong pasok mo sa kanya, kahit anong salita ang ipapasok mo sa kanya, hindi papasok. Sarado. Pero yung iba naman, kahit sarado, yung kanyang kaisipan sa pagtanggap, may mga punto rin naman na dumarting yung oras na talagang nagiging mananampalataya din. Katulad ni Pablo. No, di ba mga kababayan? Si Pablo ay isa sa mga umuusig sa mga lingkod ng Diyos. Kasama si Kristo nung kanyang kapanahunan. Kasi pagka ang ginagawa kasi ni Pablo nung araw, mga kababayan, pagka mayroon siyang narinig na mangaral na pinangaral nila ay tungkol sa Panginoong Jesucristo, hulihin nila yun. Pagbabawalan nila o kaya kung saan sa kanila dalhin, ikukulong kanila. Kasi parang yung salita ng Kristo, kumbaga sa kanilang paninig, parang batingaw na umalingaw-ngaw. Hindi nila matanggap, masakit sa tainga nila yung makarinig sila ng mga salita ng Diyos, ng dakilang Kristo, maging ng mga alagad sa kanilang kapanahunan. Parang batingaw na umalingaw-ngaw. Kaya ayaw nila. Pag narinig nila na ang mga inaaral mo tungkol sa mga ganyang bagay, kunin kanila. Hulihin kanila. Yung iba pagka kamali ka, baka patayin ka pa. Yan. Pero nung sukdulan na nag-cross ang landas nila ni Panginoon Jesus at ni Pablo, wala na siyang magawa eh. Nag-cross yung landas nila. Di ba nung nagpakita sa kanyang Kristo, nasa daan, nabulag siya. Ano ang sabi ng dakilang Kristo? Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Diba? Yan yung tagpo ng kanilang pag-uusap. Kaya nung nagpakita sa kanyang Kristo sa pamamagitan ng isang liwanag, nasubasog siya sa lupa. Ang katotohanan, nabulag siya. At yung pangyayaring yon, nasaksihan din ng mga kasama ni Pablo na naglalakad doon sa lugar na yun. Kaya kahit gaano katigas na puso ni Pablo, wala na siyang magagawa. Talagang nagiging mananampalataya siya at nagiging tagasunod ni Kristo. Di ba mga kababayan, ganun lang ang buhay. Ganun lang ang buhay. Hindi habang panahon na siga ka. Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, kahit siga ka pa, lalambot ka. Ayun. Kaya nung tawagin siya ng Diyos, Pablo, tinawag siya Saulo. Di ba mga kababayan? Ang ating karugtong sa
topic nito mga kababayan ay yung pangalan. Pangalan pangkalangitan. Katulad ni Pablo. Si Pablo, nung tawagin siya ng Diyos, tinawag siyang Saulo. Saulo. Si Abraham. Si Abraham po, ang dati niyang pangalan ay Abram. Abram siya. Ngayon, nung tawagin siya ng Diyos, ginawa siyang Abraham. O di ba mga kababayan? Ang si Sarah, na kanyang asawa, ang dati niyang pangalan ay Sarai. Sarai siya. Sarai. Nung tinawag siya ng Diyos, yung Sarai ginawang Sarah. Ganon din doon sa mga apostolo na kilang Kristo at sa mga ibang mga propeta. Si Jacob mga kababayan, nung tinawag, ay ang kanyang pangalan, Jacob. Pero nung tawagin siya ng Diyos, tinawag siyang Israel. Yan. Ganyan po si Jacob. Yan. Basa tayo ng kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ayan. Hindi na Jacob ang iyong pangalan, sabi, kundi ikaw ay tatawaging Israel. Ayan. Ang ganda po ng istorya eh. Ang ganda ng istorya. Kasi, ang mga tunay na lingkod po, mga kababayan, ay tinatawag ng Diyos sa isang makalangit na pangalan. Lahat tayo ay may mga pangalan sa laman, material, bigayan ng ating mga magulang. Di ba mga kababayan? Ang hindi natin alam na ang ating mga pagka-espiritu ay may mga pangalan din na ibinibigay ang Diyos. Hindi po pwedeng wala kang pangalan, mayroon kang pangalan. At yan ay nangyayari lang kung ikaw ay nasa pananampalataya na. O tingnan mo si Jacob, di ba? Hindi na maging Jacob ang iyong pangalan, kundi ikaw ay tatawaging Israel. Si Abraham, tinawag siyang Abraham. Dati siyang Abram, pero tinawag siyang Abraham. O di ba mga kababayan? Yan yung mga lingkod ng Diyos. Ang sino man ang sasabi na siya ay nasa tunay na pananampalataya, dapat alam niya kung sino siya sa harap ng Diyos. Dapat alam niya ang kanyang pangalan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. May pangalan ka, bibigyan ka ng Diyos ng pangalan. At yan ay nakasulat yan. Basahin natin mga kababayan. Basahin natin. Sa Isaiah 56:5. Pakinggan po natin. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Ang sabi, sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Yan ang sabi ng Ama. Doon yun sa mga tunay na mananampalataya. Isang talata pa sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at sa ibibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Ano sabi? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalam.
sabi ng dakilang Kristo, kundi yaong tumatanggap. O di ba? Ang ganda po ng istorya. Sino ang nakakaalam ng talatang ito sa panahon ito? Kaya nga lagi kong sinasabi sa video ko na kung sino man sa inyo ang nagsasabing kayo nasa katotohanan, anong pangalan ang itinawag sa iyo ng Diyos? Lahat ng lingkod ng Diyos sa panahon ito ay tinatawag ng ating Ama sa kanyang pangalan pangkalangitan. Kung wala pa sa iyo ang pangalan ng kalangitan, kung hindi ka pa napagkalooban, nasaan ka kaya? Yan ang aking katanungan, mga kababayan. Kaya nga, kung nabasa ninyo ang aklat ng Mateo sa unang talata ng mga sulat ni Apostol Mateo, ang sabi, kung paano sa langit, ay gayon din naman dito sa lupa. Ang mga anghel sa kalangitan, may mga pangalan. Ang mga tao sa lupa, may mga pangalan din. Kung sa panahon ito ay nasumpungan mo na ang katotohanan ng pananampalataya, tatawagin ka na ng Diyos sa iyong pangalan pangkalangitan. Di ba, mga kababayan? Ganyan po. Huwag tayong masyadong pakalabis ng estimate, mga kababayan, sa kakayahan ng isang tao. Hindi maganda yun. Baka umaya, hindi mo mapapansin, lumagpas ka na sa langit. Di ba? Sa tamang daan lang tayo. Tamang label. May nakita pa nga ako, hindi sinasadya na napadaan sa wall ko yung isang channel. Bata pa yung sasalita. Di ba? Grabe kong pumupok, grabe kong pumalo. Hala, turo doon, turo dito. Pukpok sa pulpito. Akala ko napasag yung pulpito, mga kababayan. Kaya nga nakikita ko doon yung sa video, yung nasa harapan niya, nasa harapan ng pulpito. Biglang nagulat yung tao eh. Sabi siguro ng tao, ayun, durog ang pulpito. Yan. Di ba? Nakuha niyo ang punto ko, mga kababayan. Sayang yung kadadaldal mo. Sayang yung kadadaldal ninyo diyan sa harapan ng camera. Pagkatapos, ni ikaw mismo ay hindi mo kilala yung sarili kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sayang. Alamin muna ninyo, mga kapatid. Hanggang dito lamang po at magandang tanghali po muli. Binabati ko ang lahat ng mga mananampalataya, mga bautismado sa bayan ng Pangasinan, sa kabuuan ng mananampalataya sa Dingalan, Aurora, Dinadyawan, Baler, dyan sa may parting Montalban, sa lahat ng mananampalataya, Gabaldon, Ibesiha, sa lahat ng mga tumanggap na bautismo. Bumabati po ako sa magandang tanghali muli. Sana ay muli tayo magkikita-kita at higit sa lahat, huwag ninyong alisin sa inyong puso ang pananampalataya na nakatanim. Kundi sana isipin natin si Minsan ang pagliligtas ng Diyos sa ating mga kaluluwa at pagka-espiritu ay minsanan lang at hindi ipinagkaloob sa napakarami, kundi ipinagkaloob ang langit sa mumunting mananampalataya.